Tayo ready read. And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous, and despised others. Two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee, and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week, I give tithes of all that I possess. And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. So, dahil sa ngayon ay ating prayer meeting, simple lang yung ating pag-aaralan. Now, when you pray, no, kapag tayo ay nananalangin, anong mangyayari sa atin? Okay? So, tayo ay manalangin. Naman namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa iyong banal at makapangyarihang salita na aming nabasa. At salamat po sa mga awitin namin pong naihandog para po sa inyong paluwalhatian. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Dalangin po namin ng Diyos Banal Espiritu ang siya pong manguna at magbigay ng kaunawaan, Panginoon. Salamat po Diyos, patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay, sige. Mari na kayong maupo sa inyong mga upuan. So, ang pag-aaralan natin sa gabing ito, ang title ay When You Pray. No? O, kapag ka ikaw ay nananalangin, o pag tayo ay nananalangin, at lagi kong sinasabi ito sa inyo, no? Ang pananalangin ay gawain ng isang Kristiyano yan. Okay? Gawain ng isang Kristiyano. Wala kayong makikita na gumagawa ng kasamaan, bago niya gawin yung kasamaan, ay mananalangin muna siya. Pwede ba yun? No, pwede bang sabihin niya na, halimbawa, magnanakaw, Panginoon, magnanakaw ako ngayong gabi. Sana marami akong manakaw mamaya. Meron bang ganon? Walang ganon. Yung magnanakaw, mananalangin muna bago magnakaw, walang ganon. Tama? Sino lang may gawain ng ang pananalangin? Walang iba, kundi ang mga Kristiyano lamang. Okay? At dito sa ating nabasa, tandaan nyo to, ito ay parable. Okay? Parabola sa Tagalog. At ang ibig sabihin ng parable o parabola, ayon sa Bible, ha? Ang ibig sabihin nito ay, ito yung kwentong makalupa na may makalangit na kahulugan. Kuhanin niya? Kwentong makalupa siya, pero ang kahulugan ay patungkol sa langit. Kuha natin? So, tandaan natin, ang pananalangin ay gawain ito ng isang Kristiyano. At higit sa lahat, ang pananalangin ay utos ito ng Diyos. Tama? Utos ito ng Panginoon. At ang panalangin, ang ibig sabihin nito ay ang paghingi. No? Humingi ka, tapos syempre dahil sa ikaw ay humingi, tatanggap ka ngayon. Tama? Parang kang humihingi sa isang tao, tapos ang gagawin mo, hihintayin mo na lang. Ganyan ang panalangin. Hindi pwede na pag tayo ay nanalangin, mamadaliin natin yung tao o ang Panginoon. Nakakita na ba kayo nasubukan nyo na ba na manghingi? Tapos, pinipilit nyo yung tao. No, minamadali nyo yung tao. Maliban na lang kung emergency yun. Tama? So, dito sa ating pag-aaralan, merong dalawang tao dito na nananalangin. Okay? Sabi dito ng Bible, in verse 10, two men went up into the temple to pray. So, merong dalawang tao na pumunta doon sa templo. Sa panahon natin ngayon, yun ay ang simbahan. Sabi ng Bible, the one a Pharisee and the other a publican. So, dalawang tao. Ano nga yung isa? Isang Pariseo at isang publikano. Okay? Dalawa sila na pumunta sa simbahan. Ito sabi ng Pharisee. Tingnan nyo yung kaibahan ng dalawa. Okay? Tingnan nyo yung kaibahan ng dalawang tao kung paano sila manalangin. Unang nanalangin,
yung Pharisee o yung Pariseo. Sabi niya rito, verse 11, the Pharisee stood and prayed thus with himself. Sabi niya, God, I thank thee that I am not as other men or extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. Sabi ng Pariseo, ganito siya nanalangin, Panginoon, nagpapasalamat po ako sa iyo na hindi ako kagaya ng iba. Ito sabi niya, na hindi kagaya ng iba na mahilig manlamang ng kapwa, na hindi matuwid, no, mapakiapid. Yan ang prayer niya. Ganyan siya manalangin. Sabi niya, extortioners, unjust, adulterers, sabi niya, or even as this publican. So, ulitin ko dalawang tao yung nananalangin. Yung isang Pariseo, ganito siya manalangin, Panginoon, papasalamat ako sa iyo na hindi ako kagaya ng ibang tao na mayabang, tama? Na mahilig manlamang, hindi matuwid, mapakiapid. At sabi nung isang Pariseo, hindi kagaya ng taong ito. Na tinuro niya yung publikano. Tama? Alam niyo ba, nakita ko dito sa Pariseyong ito, the way na siya ay manalangin. Pag nananalangin siya, may halong kayabangan. Tama? Pag mananalangin ka, kausap mo ang Diyos, huwag ka nang, pagka nanalangin ka, kaharap mo mismo ang Panginoon, huwag kang manalangin na mayroong halong paninira ng iba. Tama? Kasi ang kaharap mo ang Diyos eh. Itong Pariseo, wala siyang ibang ginawa, kundi magsabi ng hindi maganda sa kapwa. Sabi niya, hindi kagaya ng ibang taong ito, no? Na mahilig manlamang, no? Na hindi matuwid, na mapakiapid. Sabi ng Pariseo. Tapos verse 12, sabi niya, I fast twice in the week, I give tithes of all that I possess. O grabe, manalangin to, no? Alam niyo ba na mahirap magyabang sa harapan ng Diyos? Tama? At tandaan nyo, ang nagmamayabang, binabagsak ng Diyos yan. Tama? Na kayo ba, nakakapanood ba kayo sa minsan sa mga MMA fighters, diba? Meron yung mga bago yan sila maglaban, maghaharap muna yan, titimbangin nila yung bawat isa. Tama? Diba, yung pounds nito, kailangan balance yung timbang nila. Tapos pagkatapos ng timbang nila, kuhaan sila ng timbang, paghaharapin niyan sila, face to face. Meron doon na mamaya, bigla na lang niya sasapakin yung kaharap niya. Tama? Anong nakikita mo doon? Yabang. Tama? Kaya pagdating nung laban nila, kung sino yung nanapak nung yun pa yung talo. Tama? Bakit? Yabang eh. Kuha nyo? Kaya hindi talaga pwedeng magmayabang. No? Kahit sa basketball NBA, tama? No, kanina, talo yung Nuggets. Talo na naman, panalo na naman Timberwolves mo. No? Pero pasok na sa semi ba yun o pasok yung Celtics ko, no? Ano team mo? Dominic, wala kang team sa NBA? Laglag ba? Yes. Lakers ka ba? Kahit sa basketball, tama? Hindi yung pag nakashoot ka ng 3 points gaganyan ka na lang Yabang yun, tama? No, bigla na lang na gumaganyan Sabay layup ka pa, tapos yes. Ano ibig sabihin nun? Kaya abangan yun. Nalibang o katawaan, tama? Ampul lang, tama, ampul lang. No, pagka naka 3 points, tahimik ka. Parang Kari. Pag nakashoot ganun lang si Kari. Tama? Hindi yung iba naman, pagka naka 3 points kunwari ayos ng sintas, wala namang sintas. Kaya mahirap ang magyabang. Kung sa tao nga, mahirap magyabang kasi may kalalagyan ka minsan Tama? How much more sa Diyos pa? Sa Diyos, hindi talaga tayo pwede magyabang. Lalo na sasabihin natin na, Panginoon, ako, matagal pa ako mamatay, malakas pa ako Tama? Hindi pwedeng ganun. Kasi ayon sa Bible, pag tayo nagyabang, may kalalagyan tayo. Okay? So, 3 bagay lang din ang ibabahagi ko sa inyo, 3 puntos, no?
na kapag ka tayo ay nanalangin. Madali lang to tandaan, 3 H lang ito. Okay? So bago ko ibigay, sige, sige. Bago ko ibigay yung 3, yung isa muna, tingnan natin. No, yung publikano kung paano siya nanalangin. Sabi niya rito sa verse 13, "And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me, a sinner." So tingnan niyo tong publikano kung paano siya manalangin. Nakatayo siya, and then sabi ng Biblia, siya ay would not lift up so much as his eyes unto heaven. So sa madaling salita, siya ay nananalangin, and then alam niyo ba kung paano siya nanalangin? He smote his breast. Sabi ng Bible. Siguro, abang nananalangin siya, ganito siya manalangin, Lord, tawarin mo ako na isang makasalanan. Ganun siya manalangin. Kasi para sa kanya, sa harapan ng Diyos, siya ay walang kwenta. Tama? Kasi alam nyo, lahat ng bagay na mayroon tayo, yan ay maliit lang na bagay yan pagdating sa Diyos. Tama? Hindi natin pwedeng ipagmayabang yung kung anong meron tayo. Sabihin natin, ay mayaman naman ako. Tama? Matalino naman ako. Magaling naman ako. Sikat naman ako. No? Gwapo naman ako. Maganda naman ako. Hindi natin pwedeng tandaan nyo to, lahat ng bagay lumilipas. Tama? Nakita na ba kayo ng isang bagay na bagong bili? Tapos, habang lumilipas yung panahon, mukhang bago pa din? Hindi. Ang isang bagay, pag bago yan, habang lumilipas ang panahon, nagiging luma yan. Tama? Kahit nga yung kagandahan at kagwapuhan No? Kahit yung kagwapuhan natin, lilipas to. Lahat to. Kung mayroong mga nagsasabi na gwapong-gwapo sa sarili, ay lilipas yan. Kasi lahat ng bagay ay lumilipas. Tama? Tingnan niyo yung mga artista ngayon. Di ba? Dati ang gaganda. No? Kahit anong yaman nila, kahit anong gastos nila sa mukha nila, darating talaga yung panahon na papangit at papangit sila. Kasi bakit? Ang kagandahan o yung itsura, lahat ng bagay sa mundo ay lumilipas yan. Sabi nga ng Biblia, para yung isang bulaklak. Alam niyo yung bulaklak? Di ba ang ganda ng bulaklak? Tama? Ang bulaklak, sisibol yan hanggang sa nabubuka. Sisibol. Ang ganda tingnan yan. Pero lilipas lang ng ilang araw yan. Lalanta na yan. Papangit na yan. Tama? Ganyan inahalin tulad ang tao. Kaya hindi talaga tayo pwedeng magyabang sa Diyos. Okay? So itong isang publikano, the way na siya ay manalangin, mapagpakumbaba siya. So unang puntos na gusto kong ibahagi po sa inyo, pag ikaw pala ay nananalangin, una, you will become humble. Pag ikaw ay mahilig manalangin or ikaw ay nananalangin, magiging magiging mapagpakumbaba ka. Ano bang ibig sabihin ng mapagpakumbaba? Tandaan nyo to dalawang uri dalawang klase ang ibig sabihin niyan. No? Meron yung pananaw ng tao, meron yung pananaw ng Diyos. Tandaan nyo to alam nyo ba ng isang taong mapagpakumbaba, hindi yung may mga tao na na pagka dumaan nakayuko, tama? Meron yun naman pagkausap mo, gumagamit siya ng po at opo. Tama? Meron naman yung nag-bless, nagmamano sa magulang, pagpakumbaba. At ang tingin pa ng ibang tao, yung taong mapagpakumbaba, yun yung laging, pag may kasalanan siyang nagawa, nagsasorry siya. Pero alam nyo ba ng taong mapagpakumbaba sa Biblia? Alam nyo kung ano yun? Alam nyo ano yun? Yung taong mapagpakumbaba sa Biblia, yun yung taong sumusunod sa utos o sa kautusan ng Biblia. Okay? Kaya tayo bilang mga Kristiyano, magpakumbaba tayo. Pakumbaba lang. Doon sa kabila. Labas na konti. Makikita mo dyan, sa kanan. Kanan. Basta tayo, tandaan natin, magpakumbaba lang tayo. Okay?
Manatili lang tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kasi pag ikaw, nagpapakumbaba ka, ibig sabihin, isa yan sa identity na ikaw ay mahilig manalangin. Tandaan nyo to, walang tao na mahilig manalangin pero mayabang. Wala nyo? Ang isang taong mahilig manalangin, mapagpakumbaba yan. Paano nyo ba titingnan yung isang taong mayabang? Di ba sabi nila may mga ano yun eh. Yung taong mayabang, yung nakadepende sa lakad, no? Sabi nila yung ganun maglakad, no? Alam nyo ba na maraming ganyan sa Tondo? Alam nyo ba yung Tondo? Di ba? Pag sinabing Tondo, Manila yan. Madaming ganyan dyan. Pagka naglakad ka ng medyo tapos hindi ka kilala, may kalalagyan ka. Pero alam nyo ba na yung pagdating sa kayabangan, minsan hindi basihan, ayon sa Bible hindi basihan yung lakad, na hindi porket na ganyan ka maglakad mayabang na. Kasi alam nyo ba na mayroong mga ganun maglakad, pero ang puso mabuti. Tawag dito, mapagpakumbaba. Meron ganun maglakad, di mo alam ano pala yung pa. Doon? Pilay pala. Tama? Kaya hindi tayo pwedeng tumingin sa tao. At alam nyo ba, ayon sa Bible, ang isa sa pinakamayabang, hindi yung ganun maglakad. Ang mayabang, yun yung taong hindi marunong sumunod sa salita ng Diyos. Tama? Kaya pag tayo, hindi tayo marunong sumunod sa salita ng Diyos, mayabang tayo. No? Kaya sabi ng Bible, pag tayo na nanalangin, magiging mapagpakumbaba. You will become humble. Pangalawa, you will become honest. Pastor, kala ko ba puro letter H, but letter A, honest. Honest, silent H yan, tama? Honest. Bakit siya naging honest? Kasi sinabi niya sa panalangin niya, Panginoon, patawarin mo ako na isa akong makasalanan. Tama? Inaamin niya sa sarili niya na makasalanan siya. No? Honest, ibig sabihin, tapat siya sa harapan ng Panginoon. Kasi wala tayong may tatago sa Diyos. Tandaan niyo yan. Tama? Sa tao, pwede tayong magtago. Pagka nandyan si Maniningil, si Mani, tama? Si Maniningil ba? Gumbay. Pwede tayong magtago. Tama? Pero sa Diyos, kahit saan tayo mapunta, nakatingin ng Panginoon, hindi tayo makapagtago sa Diyos. Tama? And then, last, pangatlo, una, you will become humble, you will become honest, and then you will become holy. Alam niyo ba ibig sabihin ng holy? Banal. Banal. Kung ikaw ay tumanggap na kay Kristo, ikaw ay pinabanal ng Diyos. Tama? Pero iba naman yung, di dahil sa pinabanal ka na ng Diyos, at tayo ay namumuhay sa kasalanan, masasabi na natin na tayo ay banal. Ang taong banal, yan yung taong hindi gumagawa ng kasamaan. Kuha natin, unang kasalanan. Pero tandaan nyo to, hanggat tayo ay nasa laman o nasa katawang ito, tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Kuha ninyo? Kasi di ba tayo sa bilang tao, mayroon tatlong bagay. Una, the body, the soul, and the spirit. Tandaan nyo to, magkaiba yung soul and spirit. Tandaan nyo yan ha. Kasi pag ang isang tao, meron niyang katawan, mayroong kaluluwa, at mayroong espiritu ng Diyos. Yung katawan, ito yung nagkakasala. Tama? Ito yung nakagawa ng kasalanan. Okay? And then, yung kaluluwa, ito naman, yung pupunta saan? Yung tinatawag na two place or eternal place. Ano yun? Yung pwedeng heaven or hell. Langit o impyerno. Now, yung espiritu naman ng Diyos, yun ay babalik sa Kanya, sa Diyos. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, tumanggap ka, pag namatay ka, yung kaluluwa mo, pupunta yan sa langit. Ano natin? Yung katawan, ililibing. Babalik sa lupa. Tama? Bakit? Kasi tayo ay nilikha ng Diyos mula sa lupa. Kaya nga pag naghilod tayo, maraming libag.
Tama. Ano ba yung libag? Lupa. Lupa. Amoy niyo yung katabi niyo. Amoy. Sabi ni Prince, wala akong katabi, Pastor. Bakit? Bakit amoy lupa? Tiyanot, pasok ka. Bakit amoy lupa? Kasi tayo ay galing sa lupa. Kaya niyo? Ngayon, tayo bilang tao, nagkakasala pa tayo. Paano tayo mamumuhay ng may kabanalan? Alam niyo kung paano? Unang paraan, manalangin. Manalangin. Kaya sabi dito ng Bible, watch and pray. Ibig sabihin, pag Kristiyano ka, kung gusto mong mamuhay ng maayos sa bawat araw, ng tama, ng may kabanalan, wala kang ibang gagawin kundi manalangin. Panginoon, tulungan niyo po ako na mamuhay ng may kabanalan. Tama? Tulungan niyo po ako na mamuhay ng maayos at tama sa inyong harapan. Ganyan dapat ang panalangin. Tandaan niyo to. Kahit na ayaw mong magkasala, pag lumabas ka, kahit saan ka magpunta, nagkakasala ka eh. Tama? Sa isip, sa mata, lahat. Kahit na ayaw mo. Kasi tayo ay una, nasa katawang ito, nasa lupang katawan pa tayo. Pangalawa, nasa sanlibutan tayo, nasa mundong ito. Kasi pag tayo nasa langit na, sinless yan eh. Yung heaven, it is a sinless place. Walang kasalanan, walang kasamaan, walang kaguluhan, walang problema. Ang meron sa langit is peace, kapayapaan. Siyempre, pag may kapayapaan, walang kaguluhan. Kaya that is heaven. Kaya tayo, pag tayo nananalangin, you will become humble. Magiging mapagpakumbaba tayo, then you will become honest, no? Or tapat. And then last, magiging holy. You will become holy. Mamumuhay ka ng kabanalan. Maayos sa harapan ng Diyos. Tama? Tandaan nyo to Ang pagiging banal, minsan hindi yan nakadepende sa kasuotan. Tama? Ay, ang ganda ng suot niya. Banal yan. Tama? Meron naman yung pangit ng suot niya. Siguro masamang tao yan. No? Hindi natin ma-judge ang tao. Tama? Gulat ka yung namamalimos dyan na pulubi. Hindi mo pinapansin ang hihingi sa'yo. Hindi mo alam, anghel pala ng Diyos. Minsan, gumagamit din ang Diyos ng ganyan. Tama? Gumagamit siya ng ganyan. No, nakakala mo, gusgusin, pero anghel pala ng Diyos. Sinubukan ka lang ng Panginoon. No? Minsan ganyan gagamitin ng Panginoon. Hindi natin alam, si Tisoy, anghel pala to. Hindi. Okay, so may tanong ba kayo? Yun lang, simple lang, no? Pag tayo ay nananalangin, magiging mapagpakumbaba tayo. Okay? Kasi wala kang ibang isipin eh. No? Kasi kausap mong Diyos. Tandaan nyo to kung gusto mong kausapin ang Diyos, manalangin ka. Pero kung gusto mo naman na ikaw ang kausapin ng Diyos, magbasa ka ng Bible. Basa ka ng Bible. No? Yun lang yun. Kasi ang Bible ay salita ng Diyos. Gusto mong kausapin ka ng Diyos magbasa ka ng Bible. Tama? Yan ang prayer. Kaya pag tayo nanalangin, no, tayo ay gagawin ng Diyos, magiging mapagpakumbaba. Pag may kaaway ka, wala kang ibang gagawin magiging mapagpakumbaba ka. At tandaan nyo to, pag mayroon ka nakaaway, ipasa Diyos mo lang. Panginoon, kayo na po bahala. Kasi maaaring kaya ka nila, pero ang Diyos hindi nila kaya. Tama ba? Okay, pasok ka. Okay. So, tapos na tayo. Anong pangalan mo? Albert po. Albert. Albert? Albert? Albert. Okay, very good. Pag sa linggo, balik ka ulit Oh, very good. Tapos ka na maglaro? Apo. Ano score? 0 po. Zero. 0 assist, 0 rebound. Basta tayo ay laging manalangin. Okay? Yun lang yun. Bilang isang Kristiyano, ang gawain natin, walang iba kundi ay ang manalangin. Manalangin. No? Sa lahat ng oras. Pastor, lagi ako nananalangin 3 times a day. Kasi 3 times a day ako kumakain. Ano yun? Puro sa pagkain lang? Pag aalis kayo, manalangin kayo. Tama? Sa lahat ng gagawin ninyo kasi napakalaga ng proteksyon ng Panginoon. Okay, so tayo ay magsitayo na. Tayo ay manalangin. Let us pray. Manaming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po sa iyong salita. Salamat sa mensahe. At salamat po sa paalala, Panginoon. Salamat din po sa kunawaan
na kami po'y binigyan nyo ng katalinuhan upang maunawa ng mensahe. Bless nyo po ang bawat isa at dalangin po namin anuman po Diyos ang aming mga natutunan. Ito po'y aming may sabuhay. Tatak nyo po ito sa aming mga puso at isipan. Salamat po Diyos sa mga dumalo. Salamat sa bawat isa, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming offering, pagbibigay ng kaloob sa gabing ito. Purihin ka at ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, sige. So,